Hello guys, hello Pisces, welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888. Welcome guys. Alamin natin ang money, career, financial reading para sa buwan ng October 2024. Ito ay direkta para sa lahat ng Pisces, Sun, Moon, Rising. So, thank you sa inyong lahat, sa mga nanonood sa ngayon or sa mga dati kong subscribers na nandito pa rin. Maraming salamat. And doon sa mga bago, thank you din sa inyong lahat. I hope na mag-enjoy kayo dito sa aking channel. Okay. So, ito ay tungkol sa pera. So, tingnan natin guys kung ano ang posibleng mensahe. Okay. Okay. So, yun. Meron ka ditong first 3 cards. First card is financial constraints, number 13, 4, number 5, attachment, and meron ditong 4th chakra, Archangel Raphael. So, healing siya, guys. So, nakikita natin dito, Pisces, na siguro habang nanonood ka sa ngayon, financially, siguro hindi masyadong maganda yung takbo ng iyong buhay, financial. Like, maraming scarcity. Meron ditong financial constraints, like, medyo tagtuyot, diba? So, or pwedeng meron sa inyo dyan na marami kayong kailangan na i-settle na bills or yung income hindi masyadong malaki. And number 13 siya. So, number 1 plus 3 is 4, stability. So, kung ano man itong inaalala mo, is either attachment siya. So, regarding sa money or trabaho, huwag kang masyadong mag-alala kasi nandito na yung healing and manifestation. So, ibig sabihin niya, ano man itong pinagdadaanan mo ngayon habang nanonood ka, ano man itong negative attachment na meron ka sa pera, ay posibleng magkakaroon ng healing. So, ibig sabihin yan, may solusyon, okay? May mga unexpected twist of events na positive yung outcome, ang posibleng dumating sa'yo ngayong October, and at the same time, maraming mga negative attachments sa usaping pinansyal ang posibleng mag-heal. So, may healing tayo dito na nakikita, lalo na sa usaping salapi. Okay, comment down below if you resonated. Okay, thank you. Okay, so make a decision. Wow. So, yun. So, kung makikita mo dito, etong barahan ito is, etong dalawa, resonated siya dito sa dalawa na nauna. So, ibig sabihin, ngayong Oktubre, kinakailangan mong gumawa ng isang desisyon. Kung feeling mo stuck ka, hindi ka makapag-desisyon, yun, makinig ka sa iyong intuition bago ka gumawa ng desisyon. But make sure na pag-isipan nating mabuti itong mga decision making na gagawin natin kasi pwede kang magkamali and pwede ka ulit na makagawa ng decision na hindi mo pinag-iisipan. Okay? So, ngayong buwan ng Oktubre, kailangan mo yung positive affirmation. So, be positive. Every morning, mag-create ka ng positive aura sa buhay mo para mabuksan yung gates of manifestation. Okay? So, yun. I hope na nakikita nyo guys. Okay, tingnan natin kung anong sasabihin ng barahang to sa mga nauna. Pisces. Okay, so yan. Meron ka ditong 6 cards. So, sinasabi ng baraha sa'yo dito na may victory and success. So, ano man itong pinagdadaanan mo sa ngayon habang nanonood ka, ay posibleng mapagtatagumpayan mo siya. So, kung makikita mo yung 6 of Wands, victorious ka. Diba? May recognition, may rewards, awards, recovery of health, financial health, recovery, healing of mga financial constraints, scarcity sa buhay mo. So, kung may damon dito, etong damon na to,
is parang sinasabi sa'yo na yung fear mo siya eh. 'Di ba? Yung parang for the past few months, pwedeng several months ago or last year, medyo may fear ka na baka hindi mo ma-resolve yung mga financial issues mo sa buhay. And kung makikita mo dito, may pagkakataon siguro sa buhay mo for the past few months na parang gusto mo nang isuko, 'di ba? Yung mga financial needs mo or yung mga decision making regarding money. And umabot din, 'di ba? Umabot sa panahon na parang pinanghihinaan ka na ng loob sa sobrang pag-iisip, ang daming distraction, ang daming temptation, restrictions, parang ganon. Maraming competition, parang ganyan. So, nakikita ko sa'yo dito na lahat ng pagsubok, lahat ng pinagdaanan mo for the past few months tungkol sa pera ay posibleng tatagumpayan mo. Kasi ang ending dito is 6 of Wands eh. So, kung makikita mo, pwedeng sa trabaho, sa negosyo, or even sa kung ano man ang source ng income, kung saan manggaling yung source of income mo, marami kang may encounter na competition, okay? Kakompetensya, or maraming tao yung gustong kompetensyahin ka. Marami din yung mga taong iti-trigger yung fighting spirit mo, 'di ba? Yung parang panghihinaan ka ng loob kasi pwedeng may mga tao sa paligid mo na ida-down ka. So, or dina-down ka na, pero useless yung sobrang pag-iisip, yung overthinking, useless yung sobrang pagbibigay atensyon sa mga negativity, kasi ang ending dito, or useless din yung takot, kasi 6 of Wands, sinasabi na mapagtatagumpayan mo, para kang phoenix rising from the ashes, nababangon ka, galing doon sa scarcity, doon sa stagnation, sa stuck energy, magkakaroon ng healing, magkakaroon ng victory, may success, stability, and balance. O, diba? So, Page of Cups. So, ang darating na mensahe sa'yo is clarification. So, magkakaroon ng peace, harmony, balance, and magkakaroon din ng parang new beginning sa buhay mo. Magkakaroon din ng pagkakataon para makapagsimula ka ng kung ano talaga ang dapat simulan sa buhay mo. Okay? And Ace of Swords. So, ang daming new beginnings dito. Ang daming motivation. Nakikita ko sa'yo dito, isa sa pwedeng maging motivation mo para makapag-start over, makapagsimula, makapag-recover, makapag-renew, is yung emotional mo. So, ibig sabihin yung family life. So, nakikita natin dito, pwedeng yung source of motivation, encouragement, determination mo is from your siblings, from your parents, from your friends, from your relationship, or dun sa mga taong nagdadala sa'yo ng happiness. Okay? So, Ace of Swords, nakikita ko sa'yo dito, maraming choices and options ka para makapagsimula. Tingnan mo, hindi lang isang direction, maraming direction na i-offer sa'yo ng universe na pwedeng magdala sa'yo doon sa tuktok ng tagumpay, happiness, financial stability, financial balance, or kung ano man tong kailangan mo sa buhay mo financially. So, makinig ka lang sa sinasabi ng intuition mo, and then, yun nga, huwag mong kakalimutan na humingi din ng guidance sa ating spiritual. Okay? Thank you guys. Bye!